TV5 panalo ngayong February 2026. Pagbabalik ng mga singing queens at segment na Pera P, ito pala ang dahilan, bagong issue sa kanila ikagugulat ng lahat. Eat Bulaga pinahiya ang mga bashers dahil dito, nang bukod sa singing queens, ay may dalawa pang nagbalik sa Eat Bulaga. Talaga namang marami nga ang mga napahiya sa Eat Bulaga, dahil sa mga nagbalik nga ang hindi lang isa, kundi dahil sa tatlong nagbalik sa Eat Bulaga. Una na nga dyan, ay syempre ay ang mga singing queens, na gaya nga ng inaasahan, at gaya nga ng una na nga nating napag-usapan noong February 1, ay muli na ngang nagbalik sa Eat Bulaga ang mga singing queens, at napanood nga ang kanilang pasabog na prod number sa Eat Bulaga noong Miyerkules February 4, 2026. At syempre ganun na rin nga ang segment na Pera P, na nagbalik Eat Bulaga din nga, na inaasahan na nga natin ang pagbabalik nito, dahil matatanda ang noong January 31 pa nga lang, ay nagbalik na sa pagiging active ang status ng segment na Pera P sa Eat Bulaga. Pero syempre, ay kahit nga napanood na ngang muli ang mga singing queens at ang Pera P sa Eat Bulaga, ay hindi pa rin nga mawawala ang mga negatibong mga reaksyon pa rin dito, at muli din nang ginawa ng issue, dahil may ilan na naman ng mga comments ang mga mababasa, na ayon nga sa kanila, ay napilitan lang daw ang Eat Bulaga na ibalik ang mga singing queens, dahil daw sa mga ingay na nangyari sa social media, o ang request ng mga netizens na ibalik ang Pera P at singing queens sa Eat Bulaga. Pero, totoo nga ba ang sinasabi nila, na ito ang dahilan kung bakit nagbalik ang singing queens, dahil sa ingay ng mga netizens sa social media? Matatandaang, noong sumagot ang official Facebook page ng Eat Bulaga sa tanong ng isang comment noong January 31, na na-story din naman ni singing Queen Jean, ay matatandaang sa kaparehong araw, ay nagbalik din sa pagiging active ang status ng segment na Pera P ng Eat Bulaga, na noong January 30 nga lang ay iba pa nga ang status nito. Pero, matatandaang, noong January 24 at January 25 pa nga lang, ay matatandaang nasagot na rin nga ni SQ Jean at SQ KZ ang issue patungkol dito, o ang naging sagot nila sa tanong ng ilang netizens, kung tinanggal o natapos na ba ang kanilang kontrata sa Eat Bulaga. Na makikita nga ang mga naging sagot ni singing Queen Jean at singing Queen KZ dito, na kung saan wala naman nga silang nabanggit na inalis o tinanggal na sila sa Eat Bulaga. At matatandaang noong January 26 nga, ay matatandaang napanood sila sa Eat Bulaga. At matatandaang bumanat na rin nga ang nag-iisang henyo master nito lang Lunes, sa mga tinawag nga nitong mga inventor ng fake news, na una na nga nating napag-usapan. Kaya naman, ay kayo na nga lang ang humusga mga dog-bark ads, kapatid at mga ka-highlights, sa bagong issue na naman ng ito na binabato sa Eat Bulaga at mga singing queens. Na matatandaang January 30 pa lang, ay napag-usapan na nga natin ang planong alternate na mga segment sa Eat Bulaga, lalo na nga't may Age is Right segment ulit ngayong February 5. Samantala, ang pangatlo naman ng nagbalik sa Eat Bulaga, ay ang inaasahan na rin nga, at nabanggit na rin natin sa mga comments noong January pa lang, na ang pagbabalik ng mga sponsors ng Eat Bulaga ngayong February, dahil sa mga nagtatanong nga sa ating channel, kung bakit nawala ang mga sponsors ng Eat Bulaga, lalo na nga sa segment na Sugod Bahay, nang pumasok nga ang January. Na syempre, ay nagawan din nga ng issue, na nalulugi na nga daw ang Eat Bulaga, dahil nawala ang mga sponsors pagpasok ng January. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po.
Pero, napahiya na naman nga ang mga ito, dahil noong Miyerkules nga lang February 4, 2026, ay matatanda ang nagbalik na nga ang isa pa nga lang sa mga sponsors ng Eat Bulaga na Yakult. At hindi nga lang ito nakasama ng mga Dabark ads sa barangay sa segment na Sugod Bahay, dahil nakasama din nga ito ng mga Dabark ads sa Eat Bulaga Studio. Na kung saan ay nagbalik na rin nga ang Yakult Day sa Eat Bulaga, tuwing Miyerkules, na inanunsyo din nga ni Mayor Jose sa barangay. Kaya naman, ay asahan na rin nga natin ang pagbabalik ng iba pang mga sponsors ng Eat Bulaga, na makakasama natin sa mga susunod na mga araw, lalo na nga at February na. Samantala, talaga namang isa na naman ng pagkapanalo ng TV5 ang nangyari ngayong February 2026, dahil panalo na naman ang mga kapatid natin. Yan nga ay matapos humakot ng awards ang mga shows at kapatid personalities natin sa 11th Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Sa katunayan nga, ay naibalita na rin nga ito sa Frontline Pilipinas ng TV5, na kung saan ay kinongratulate nga dito ang mga kapatid natin na kinilala dito. Gaya na nga lang ng original kapatid show at original videoke reality game show, na Singaling, na kinilala nga bilang Best Game Show. Ganun na rin nga ang Singaling host na si Kay Brosas, na kinilala naman nga bilang Best Variety Game Show host. Kinilala din bilang Best Broadcasting Talk Show for Citation ang Good Morning Kapatid. Best TV Sports Channel of the Year naman ang One Sports. Hindi nga lang yan, dahil kinilala din nga dito si DJ Chacha, Diego Castro, at Michael Verco Maling. Dagdag pa nga dyan ang mga nominado naman sa VP Choice Awards, gaya ni Andres Mulak na nominado para sa Face of the Year Male Adult category. At Tasha Mulak na nominado para sa Face of the Year Female Adult category. Ashton Olbiga na nominado naman para din sa Face of the Year Female Adult category. Kasama din dito si Dabark Ads Karen Eistrop, na nominado naman para sa Face of the Year Female Teen category. Na nag-celebrate nga ng kanyang birthday sa Eat Bulaga ngayong Huwebes, February 5, 2026. At syempre, ay napanood ang kanyang pasabog na prod number sa Eat Bulaga. Samantala, nominado din ang bagong kapatid na si Andrea Brillantes, na nominado naman para sa Sexiest of the Year, Female category. At ganun na rin nga si Robin Angeles, Angela Muji, Hyacinth Caliado, Jairos Aquino, Jerome Ponce at Trisha Biahe. Na mga nominado naman nga sa iba't ibang mga category sa VP Choice Awards. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?